Pwede po bang tumayo tayong muli upang basahin ang salita ng Diyos? Ang gagamitin ko pong translation ay ang Magandang Balita Biblia. Yung binasa po kasi kanina, yun po ang salita ng Diyos Biblia. But this time, ang gagamitin kong version ay ang Magandang Balita Biblia. Mateo 6:30 hanggang 33. Basahin na po natin. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinamumuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Salamat sa Panginoon sa Kanyang napakabuting salita. Shall we pray? Aming Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat kaming muli sa inyo. Napakadakila po ninyo, aming Diyos. Kaya nga dapat bawat isa sa amin ay masabik. Laging maging sabik sa presensya mo. Kasi po, pagsasama mo kami sa iyong kaharian at doon, Panginoon, wala kaming gagawin, kundi ang purihin ka at sambahin ka. At dapat lamang naman talaga, aming Diyos, napakapalad ng mga taong tinawag mo at ipakilala ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Tunay nga ang aming kaligtasan, wala kaming maipagmamalaki. Dahil ito ay biyaya mo lamang sa amin. Salamat sa lahat ng ito. At sa araw na ito, ang aming mga pag-aaralan ay patungkol pa rin sa inyong kalooban, sa inyong kaharian at sa inyong katuwiran. Nawa pagkatapos ng mensaheng ito ay tunay na magpasya kami na talagang pakahanapin namin ang iyong kalooban. Dahil hindi na namin kailangang maghirap at paghirapan ng kahit ano, sapagkat pangako mo sa amin, ikaw na kailanman hindi magsisinungaling. Idadagdag mo na lang sa amin ang lahat ng pangangailangan namin. Kaya po salamat. Samahan niyo kaming muli. Ako po ay inyong lingkod na magiging daluyan lamang ng iyong kalooban. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Salamat po, ito po ang aming samo at kahilingan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at sa patnubay ng banal na Espiritong sumasa amin, ito po ang aming dalangin. Amen, amen, and amen. Makakaupo na po kayong lahat. Lahat ng sumusunod kay Kristo o nais sumunod kay Kristo ay hinihimok na pagsumakitang hanapin ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang kalooban. Nagagawa ba natin, mga kapatid? I pray na lahat po kayo ay may tamang relasyon na kay Kristo. Can I hear amen? Kung totoo yan? Ano po? Dahil napakahalaga po niyan. Huwag nating sayangin ang bawat sandali. Napabayaan natin ang bawat minutong lilipas sa buhay natin ay wala si Kristo sa buhay natin, mga kapatid. Since He is our Creator, He is the giver
of our lives, our strength, everything we are and what we have. He is. Kaya kailangan sigurado tayo that we have Jesus in our lives. Amen po? Ang pandiwang hanapin or verb, ibig sabihin, ay nagpapahiwatig ng tuloy-tuloy at buhos na paghahanap ng isang bagay o buong kasipagang ginagawa ng walang kapaguran upang makamit ang inaasam. See? Yung salitang seek sa English, hanapin sa Tagalog, yan po ang ipinapahiwatig na kailangan tuloy-tuloy at buhos na hinahanap natin ng isang bagay. At buong kasipagan, take note, buong kasipagang ginagawa natin nang walang kapaguran upang makamit natin ng ating mga inaasam. Naniniwala po ba kayo doon? Can I hear amen? Ang sabi po sa Mateo 13, 45 hanggang 46, gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Napakahalaga siguro nung perlas na kanyang natagpuan. The same thing with us. Yung makilala natin at ipaklala ng Diyos Ama ang kanyang anak sa atin, yan po ay higit pa sa ano pa mang kayamanan sa mundo. Naniniwala kayo? Ano po? Lahat ng kailangan natin, lahat ng kung sino tayo at kung ano tayo at anong pangangailangan natin, lahat yan well provided sa atin by the grace of God through and in the name of our Lord Jesus Christ. Without Jesus, hindi natin matatanggap ang lahat ng mga privileges na yan, mga kapatid. Kaya kailangan malinaw sa atin kung gaano kahalaga ang Panginoong Hesus sa buhay natin. Hindi ang relihiyon. Ano po? Kasi laging pinaglaladlara ng mga relihiyoso, enough na yung kanilang religion to be saved. Wala po sa Bible yan. Kailanman hindi tinukoy yan. Mula sa umpisa ng Genesis hanggang Revelation, hindi sinabing relihiyon ang nagliligtas sa tao o mabubuting gawa. At ngayon pag-uusapan natin, yes, kailangan ng mabuting gawa. But without Jesus, useless ang mabuting gawa. Amen po. And by the way, kaya naman natin magagawa ang mabuting gawa, all because of Jesus also. Kasi kung wala si Jesus Christ, hindi natin kayang gawin ang mabuting gawa. Kaya nga ibinigay sa atin after receiving Jesus, binuhay ang ating Espiritu. The Holy Spirit in us is the one who's giving us the capacity to do good, to be better. Naniniwala kayo mga kapatid? So hindi pwedeng tayo, kasi tayo, wala tayong magagawa apart from Him. Amen po mga kapatid? Yan, purihin ang Diyos. At ito po ang pamagat. Sige, palakpak niyo. Kasi walang pinararangalan dito kundi ang ating Panginoon. Okay. Pwede po bang pakitaas yung hinahangin itong aking notes? Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay ano muna ang dapat unahin. Dito, kailangang alam natin kung ano ang dapat nating inuuna. Lalo na ngayon, we are waiting. No? Meron tayong hinihintay. Ano yon? Yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Para ano? Para kunin, ipagsama ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At mahalaga mga kapatid, na tiyak nating tayo may
may tamang relasyon sa Diyos. At hindi lamang yon. Kailangan maningas ang ating mga sulo. Have you read that parables of the 10 virgins? Ano po yung 10 dalaga na naghihintay sa bridegroom na dumating? Meron sila, bawat isa sa kanila. Yung 5, matatalino, nag-reserve ng gas. Para anumang oras na dumating ang kanilang hinihintay or matagalan man, may gas, may stock. Samantalang yung 5, yes, may gas nga. Kaya lang, kung ano lang yung gas na meron doon sa sulo nila, yun na. Anong pinahihiwatag nito? Sa atin yan, mahalagang mahalaga. Ang ibig sabihin niyan, yung maningas na kaugnayan natin sa banal na spirito, yung kalapitan natin sa Diyos, ang ibig sabihin niyan. Nag-aalab tayo. Hindi pwede yung naghihintay tayo just like that, hindi naman mapatunayan sa atin na nangunguna nga sa atin ang banal na spirito. Wala yung init, wala yung kaalaban ng ating paghihintay sa Panginoon. Kailangan po maaalab tayo, mga kapatid. Tandaan natin, hindi yung mga ginagawa natin ang mahalaga sa Panginoon. Alam niyo kung anong pinakamahalaga sa Kanya? Our intimate relationship with Him. Mga kapatid. Para ano't mag-asawa kayo? Pagkatapos nakatira nga kayo sa isang bubong, di naman kayo nag-uusap. Ginagawa niyang gusto niyo, walang paalaman sa isa't isa. Mag-asawa pa kayo. Ano po? Ganon din sa relasyon natin sa Diyos. Kunwari, alam natin, kilala natin si Lord, pero binabasa ba natin ang salita ng Diyos? Lalo na ngayon sa social media, kung ano-anong lumalabas. Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, dinadaya ka. Nagpipredict kung kailan dumarating. Bakit? Sinabi ba ng Bible na sa ganitong petsa darating si Lord? May nakakaalam ba? Wala. Kung hindi natin binabasa yung Bible natin, paano? Mga kapatid, yan yung mga paraan ng dyablo upang tayo ay dayain at hanggat maaari, ilayo tayo sa ating seriousness ng pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi tayo ang lugi pag napalayo tayo. Mapapahamak tayo, mga kapatid. Sasabihin mo, ay, mabiyaya naman ang Diyos sa akin. Hindi niya naman niya hahayaang mangyari yan kahit magpabaya ako, okay lang. Sinong may sabi sa'yo? Read the Bible para alam mo, mga kapatid. Kaya nga pinagbabasa tayong mabuti ng salita ng Diyos. Dito po tayo, ang pamagat, ano muna ang dapat unahin? Binanggit ni Lord Jesus ang 2 layunin na dapat hangarin. Ano yung 2 bagay na yon? Una, His kingdom. Ang kanyang kaharian. Dapat nating hanaping mabuti ang pagharian tayo ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang mga utos. Doon pa lang sa unang utos Sabi, dapat nating hangaring mabuti na pagharian tayo ng kapangyarihan ng Diyos at ng kanyang mga utos. Do you know His command? Nasusunod ba natin yan? Alam niyo po, sa lahat ng aspeto ng buhay, dapat laging ang priority natin si Lord Sa puso, sa isip, sa salita at sa gawa, dapat si Lord ang priority natin. Hindi yung kalooban natin at kagustuhan natin, kundi ang Panginoon. Kaya nga siya Panginoon Ano bang ibig sabihin ng Lord? Noong araw, yung uso pa yung mga slaves, Pag ipinagbili ka bilang slaves, wala ka ng pagkatao. Pag-aari ka na ng nakabili sa'yo. At ang tawag mo doon sa nakabili sa'yo, Panginoon. At ito po ang ibig sabihin, ipahiwatig ng pagiging Panginoon. Ibig sabihin, pagmamay-ari ka. Nung tanggapin natin si Jesus Christ to be our Lord and Savior,
pagmamay-ari ka na niya. O dahil pagmamay-ari ka na niya, dapat ang kalooban niya ang dapat masunod. Hindi ang kagustuhan mo. Kaya ganito ang sinasabi sa atin, dapat nating hanaping mabuti ang pagharian tayo ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang mga utos kasi para ito sa ikabubuti natin. Amen kayo doon? Pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, tayo ang mapapabuti. As much as possible, God wants to give you dignity, a dignified life. Kaya nasisira yan, matitigas ang ulo ng tao. Mula pa lang sa pangangarap ng kung ano ang gusto mong maging. Sa pag-aasawa mo na lang kung sino ang gusto mong mapangasawa. Aba, hindi man lang nagsasabi sa Diyos. Sinasabi na nga, huwag kang makipamatok sa hindi mo kapananampalataya. Dahil tsak sa lahat ng bagay, pag-aawayan nyo yan, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pagsimba pa lang, pagpupunta pa lang sa simbahan, at kung ano pa, pagtatalunan nyo yan kung hindi believer ang napangasawa mo. Totoo po sinasabi ko, kahit wala akong asawa, nakalagay sa Bible yan eh. Mga kapatid, at namalas ko rin po ito, noong mga panahong yung mga bayaw ko ay hindi pa mga mananampalataya. Pinagtatalunan kahit ang kalooban ng Diyos. At ito po ay isang napakalaking kahihiyan on our part sa Panginoong nagpala sa atin. Amen? Amen ba kayo doon? Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa, ano ang dapat inuuna? Ang kanyang kaharian. Pangalawa, dapat na ipinapahayag ng ating mga patotoo sa buhay at pagkakasundo. Testimony of our faith in God. How are you? How are we? Kasama na ako doon. Paano tayo nagpapatotoo na tayo nga'y mga anak ng Diyos? Na-sharean ba natin yung mga malalapit nating mga mahal sa buhay? Kung minsan nga, yung iba, asawa, anak, magulang, hindi maibahagi ang salita ng Diyos. Ang sinasabing lagi, pagka nasigawan na ako, wala na, nahihiya na ako eh. Madaling tayong panghinaan ng loob. Hindi natin maipaglaban yung ating pananampalataya. Ang sabi ng Panginoon si Lord Jesus Christ, sino mang nagmahal sa kanyang magulang, asawa, kapatid, ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga kapatid, sasabihin nyo, napaka-selfish naman ng Lord. Bakit naman ganun ang hinihingi? Kaya yan, hinihingi sa iyo yan para maging mabuti kang testimony. Kasi kung wala siya, hindi natin magawa kung ano ang tama, mga kapatid. Bakit mo minamahal ang iyong pamilya? Dahil balikas ka mabait? Of course not. Dahil ibinigay ng Panginoon yan, hinubog niya ang puso mo para mahalin mo ang iyong pamilya at ipagkaloob mo. O kung ang lalaki, magiging responsable siyang ama ng tahanan, mabuting asawa ng kanyang may bahay, na hindi umiikot ang mata pag napapunta sa maraming magagandang babae. Ano po? O yung babae naman, hindi makikipagchismisan, gagawin ang trabaho sa loob ng bahay para pagdating ng mister na galing sa trabaho, may kakainin at maayos, malinis ang pamamahay. Ganon din sa mga anak. Sabi si nanay at si tatay, wala nang ginawa, kundi sermonan ako ng sermonan, papasok na lang ako sa school, sermonan pa rin ako. Paano mo magagawa ang tama kung hindi mo alam ang tama? Aber. Mga kapatid, lahat yan nag-uugot sa pag-ibig sa pagmamahal. Because God is love. Kaya natin magagawa ang tama at naaangkop
sa buhay natin bilang mga tao, 10 ng mga bagay o mga tao ring iniregalo ng Diyos. Tandaan nyo, yung mga napangasawa nyo niya, yung mga kamag-anak nyo niya, regalo ng Panginoon yan. Nung ipanganak kayo sa mundo, hubot-hubad kayo at wala kayong kaano-ano, kahit ano. Pagkatapos nung ipanganak kayo, meron kayong tahanan, may mga magulang kayong mapagmahal, may mga kapatid kayong marunong sumuporta sa inyo. May mga kaibigan kayo, binibigyan kayo ng mga kaibigang mabubuti, maka-Diyos, marunong matakot sa Diyos. Kaya nga dapat pinipili natin ang ating mga kaibigan because bad company corrupts character. Mga kapatid, dapat malaking patotoo ang ating buhay at pagkakasundo sa loob man ng tahanan yan, sa loob ng iglesia yan, o kung saang dako man tayo sa trabaho, sa eskwelahan, lahat po iyan. Dahil taglay mo at dala mo ang pangalan ni Jesus, kailangan po natin ang ating mga buhay ay, sabi nga, walking Bible that someone will read. Ano po? You are like a walking Bible that someone will read. Kasi nakikita nila kung paano ka sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen po mga kapatid! Thank you, Lord! Pangatlo, dapat, paano natin hanapin ang kanyang kingdom? Dapat mayroon tayong marubdob na pananampalataya sa Kanya. Ang sabi sa Mateo 8:23 hanggang 26. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawang isang malakas na unos at halos matabunan ang mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya at nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat at tumahimik ang mga ito. Pag kasama mo si Jesus, wala kang dapat ikatakot. Amen po! Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Magpapa-check up ka, sabi, ooperahan ka. Takot na takot ka, injectionan ka pa lang. Doon pa lang mamamatay ka na sa takot at sa nervyos, hindi ka pa man naoperahan eh. Kailangan kapag nangyari sa buhay mo yan, magtiwala ka sa Panginoon dahil kalooban ng Diyos yan para gumaling ka at pagpalain ka. Lahat ng pinangyayari ng Diyos, dahil ikaw ay anak na ng Diyos, pinangyayari niya yan sa buhay mo para sa ikabubuti mo, kapatid. O kagaya nitong mga apostol na ito, araw-araw nasa dagat, nangingisda eh. Ay bay, kung katulad kung hindi marunong lumangoy, talagang matatakot ka sumakay sa bangka. Pero kung marunong kang lalangoy, mangingisda ka, araw-araw, kapiling mo yung dagat, anong dapat mo ikatakot? At hindi pa yon. Mga alagad ni Jesus itong mga ito. Araw-araw nakikita nilang naghihimala ang Panginoon sa harapan nila. Kaya tuloy ni-rebuke sila, buti nga. Tayo man ganyan, mga kapatid. Ano ba't naging anak ka ng Diyos pagkatapos ang lahat-lahat sa buhay mo kinatatakot mo? Pag nag-decide ka na sumunod sa Panginoon, pangatawanan mo yon. Dahil lahat ng sinasabi sa salita ng Diyos ay totoo. Kailanman na hindi nagsisinungaling ang Diyos. He is full of integrity. Amen, mga kapatid? Pag sinabi niya, gagawin niya. Hindi ka pares natin. Madalas tayong makalimot. At lagi tayong makakalimutin. Hindi natin naaalala na tayo mga anak ng Diyos. At dahil mga anak na tayo ng Diyos, sabi nga, His
kingdom belongs to us. Yun na yun eh. Paniwalaan mo, manampalataya ka, kasama ka ni Jesus. Kaya nga, ipinagkaloob ang banal na Espiritu. Saan nakatira ang banal na Espiritu? Dito, inside us, sa puso natin. We are the temple of the Holy Spirit. The presence of God is with us. Pagkatapos natatakot ka. He is just a prayer away. Hingin mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Huwag kang magsisinungaling. Aminin mo ang kahinaan mo. Nilikha ka nga niya Alam niya yung hangganan mo. At hindi siya nasusurpresa kung ano man ang hihingin mo sa kanya. All you need to do, magtapat ka kung anong gusto mong mangyari. Dahil kung tama ka, pagpapalain ka niya. Kung mali ka, itutuwid ka. Kaya nga dapat lahat ng kailangan natin, idinadaan natin sa prayer. Mga kapatid, God has the power to correct you if you are wrong because we are His children. He is our Father. Ikaw man yan may anak ka, nakikita mong maling ginagawa ng anak mo, kung konsintihin mo. Siyempre pagbabawalan mo, pagagalitan mo, ituturo mo kung anong dapat niyang gawing tama. Ganun din ang Diyos natin, mas lalo't higit. Kasi ayaw niyang mapahamak tayo. At lagi tayong nakaka-feel ng guilt pag tayo ay nananalangin. Kasi nga, hindi tayo makaharap. Guilty tayo Alam niyo po ba yung guilt? Sagabal sa panalangin yan. Amen? Kaya nga ang sabi, bago ka humingi, humingi ka muna ng tawad. Hanapin mo muna ang mukha ng Diyos. Ano yung mukha? How do you find His face? Sambahin mo muna siya. Seek His face before you seek His hands. Pag hinahanap mo ang mukha ng Diyos, pinararangalan mo siya. Pinasasalamatan mo siya. At inaamin mo na nagkamali ka at ipinababahala mo ang lahat-lahat sa Kanya. Kung minsan sasabihin mo, Lord, problema ko ito, hindi mo problema Kaya ka nga na mo problema Kasi ayaw mong makialam ang Diyos. Paano kang pakikialaman? Ayaw mong makialam ang Diyos Tandaan nating lahat, may sarili tayong free will, iginagalang ng Diyos yan. Hindi niya tayo pakikialaman kung hindi natin nahayaang makialam siya sa atin. Doon pa lang sa Hardin ng Eden, ipinakita na niya na malayang magpasya ang tao para sa kanyang kalooban. Mga kapatid, hanggang ngayon, pareho pa rin yan. Kaya nga ang kaligtasan, desisyon Personal decision mo yan. Wala kang pwedeng sisihin yan. Ano po? Personal decision mo yan. At habang naririnig mo ang salita ng Diyos at nangungusap pa sa'yo, mag-react ka. Kailangan yung tamang reaction. Hindi yung muli na puro pride. Alam niyo po ba yung unang-unang kasalanan ni Satanas? Kung ano? Pride. Si Lucifer. Lucifer muna ang pangalan niya bago siya naging Satanas. Sumobra ang bilib niya sa sarili niya. Magandang-maganda siyang kerubim Worship leader siya sa heaven. Akala niya sa pagiging kagandahan niyang yun, kaya niyang pantayan ang pantayan ng Diyos. Hindi nakakalimutan niya na siya ay created being lamang. And God is the creator. Huwag natin kalilimutan yan. We are but His creation. He is the creator. Para hindi po tayo namamali ng pag-iisip. Panghuli, sa seeking His kingdom, dapat idalangin natin na dumating na ang kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang maraming maligtas mula sa kasalanan at sa mga pandaraya at pang-aalipin ng dyablo.
Idalangin natin na bumaba ang mayamang presensya ng banal na Espiritu. Nakita niyo yung mga apostle? Doon sa Acts 1:8? They keep on praying. Nananalangin sila. At bumaba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na anyong dila ng apoy. At lahat yun nag-align sa mga uluhan nila. And they spoke in different language. Bakit po kailangang magsalita sila ng iba't ibang wika? Kasi nung panahon ng Pentecost na yon, marami ang dumating sa Jerusalem. Ano po? Marami ang dumating doon. At dahil nagsalita sila ng iba't ibang wika, nainon ng mga dumating doon, bakit nakapagsasalita sila ng aming mga wika? Siguro may Grego doon, may Spanish doon. Siyempre, yung iba't ibang languages ng buong mundo nando doon. At itong si Pedro, na matapang kuno, pero duwag naman pala. Abay siyang ginamit, and he preached the Word of God through the inspiration of the Holy Spirit. At alam niyo kung ilan ang na-save? 3,000 ang naligtas, mga kapatid. Ano po? Laging ito ang hilingin natin sa Panginoon, na dumating ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil kapag itong nangyari, marami ang maliligtas kasi you will boldly proclaim the gospel or the good news of the Lord Jesus Christ. Without the inspiration, the anointing of the Holy Spirit, wala po tayong lakas na gawin iyan. Ilan na ang mga bunga nyo, mga anak-anak nyo sa pananampalataya? Kaya nyo na bang bilangin? Ano po? Dapat inianak kayo sa Espiritu, meron din kayong iniaanak sa Espiritu. What do I mean? Meron sa pamamagitan nyo ay may nakakakilala sa Panginoon. Hindi yung sa pamamagitan nyo marami na naligtas na sana, nawala pa, na backslide pa. Ano po? Kailangan through our testimony and by the grace of God through the Holy Spirit, para na ibabahagi natin ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Yung katapangan, yung boldness, fruit of the Spirit yan. Ano po? Ang banal na Espiritu lang ang pwedeng gumawa niyan. Karunungan. Ano po? Hindi natin yan magagawa without Him. Kailangan saan man kayo makarating. Yung nararating nyo, hindi ko nararating yan. Yung napupuntahan nyo, hindi ko napupuntahan yan. Yung mga circle of friends ninyo, hindi ko sila circle of friends. At malay nyo, kayo ang gamiting instrument ni Lord para makilala nila si Jesus Christ. Amen po? Amen. Sa halip na madyong ng madyong, Sa halip na madyong ng madyong, sakla ng sakla, weting ng weting, si Kristo na. Si Kristo na ang ibahagi mo. Dahil pagdating ng ang panahon, hindi mo madadala yung mga pitsa na yan doon sa taas. Sabi nga, pag kinuha ka ng Panginoon, maging anuman hubad kang pumasok, hubad ka ring lalabas. Wala kang madadala. Ano po? Wala kang madadala mula sa mundo. Tanging ang kaluluwa mo at espiritu mo ang babalik sa Panginoon. Wala kang madadala. Yan, yung katawang yan, damit yan, uhubarin natin yan. Pero kung ikaw ay believer at namatay kang believer, yung katawan na yan muling babangon ng Panginoon yan sa kanyang muling pagbabalik at papalitan ng bagong damit na kung saan sisilid muli ang iyong espiritu at kaluluwa. Kaya po napakahalaga, kilala natin si Kristo at siya ang nananahan sa mga buhay natin. Amen! Thank you, Lord! Biruin mo, upang gumaling ang mga may sakit at maluwalhati ang pangalan ng Panginoong Jesus. We need the Holy Spirit to do this job. Hindi natin kaya yan.
At sasabihin mo pa, ang kinin mo po, ipinag-pray ko kasi yan, kaya gumaling eh. Wag nating gagawin yan. Ano po? We are but instrument. Ang pagpapagaling, trabaho ng Diyos yan. All you need to do is believe when you pray. Ano po? Wala tayong dapat angkinin. Ibalik natin lahat sa Diyos ang papuri. Sabi nga, I will not share my glory to anyone. Hindi. At wala naman tayong K talaga. Wala tayong karapatan. Amen po? Naintindihan po? Alam nyo na kung ano ang kingdom of God. Ano po? Pangalawa, His righteousness. Ang kanyang katwiran. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, dapat hangarin nating masunod ang mga utos ng Panginoong Jesus. Dahil ang kanyang katwiran, ito na yung pinakadalisay, pinakamalinis, pinaka-pure, kumbaga. Padadalisayan nito ang ating mga puso, ang ating mga pagkatao. Mga kapatid, kung paano ang ating Panginoong Hesukristo ay blameless, sinless. Ganyan din ang gagawin sa atin kasi ang kanyang pinakahangad sa bawat isa sa atin, ang ating Diyos amang nasa langit, yung Christ-likeness. Kailangan nagiging kawangis tayo ni Kristo. Habang nagdaraan ang panahon, habang tumatagal ang ating pananampalataya sa Kanya, nagiging kawangis tayo ni Kristo. Tingnan mo yung katabi mo, kamukha na ba ni Kristo yan? Ano po? Kailangan nakakamukha natin, Christ-likeness, nakakamukha natin si Kristo. At marubog nating sinusunod ang kanyang mga utos. Pangalawa, dapat taglayin natin ang pagkamatuwid ni Jesus upang manatili tayong hiwalay sa kagustuhan ng mundo. Ang kanyang righteousness. Kasi pag lagi nating hinahangad yung mga bagay sa mundo, kung minsan itong magpapahamak sa atin nawawala yung contentment natin. Amen? Yung kapitbahay ko, mabuti pa yung kapitbahay ko, nanalo sa loto. Naipagawa to yung bahay, nakabili pa ng kotse. Samantalang ako hanggang ngayon, sumasakay, tricycle di padyak, kasi yun lang kaya kong bayaran. Lagi mo pang kinukumpara yung sarili mo. Ano po? Hindi ka pa pasalamat, buhay ka araw-araw. Hindi ka pa pasalamat, malakas ka, nakakakain ka. Yung dati kahit tuyo, sarap na sarap kang kumain, lagyan mo lang ng kamatis, napakasarap na sa'yo. Alam niyo po ba yung appetite? Gift ni Lord yan. Marami ka mang pera, hindi mo makain yung gusto mong kainin, hindi mo makain. Ano pa? Anong halaga ng pera? Gusto ko ng morcon, lechon, ganyan-ganyan, kamo, pag hinarap sa'yo, wala ka nang ganang kumain. Not like yung tao, kahit harap na pag hinarap yung tuyo, tapos may bagoong alamang, pagkatapos kamatis, abang-agawan. Ano pa? Sabi nga sa Kapampangan, samsaman lang. Nag-aagawan sila, ang sarap kumain. Ganito lang po ang joy ng buhay Mga kapatid, pag iniharap sa iyong pagkain, masarap kang kumain kasi yung appetite galing sa Panginoon yan. Amen, mga kapatid? Kaya't pasalamatan natin ang Diyos in all things. Huwag tayong maghangad sa may hindi binibigay sa atin. Kaya nga hindi binibigay sa atin, karapat-dapat ka na ba? Tandaan ninyo, ang Diyos ay marunong. Hindi niya kailanman ipagkakatiwala ang mga bagay na ayon sa kalooban niya kung hindi ka mapagkakatiwalaan. Ang napagkakatiwalaan sa kakaunti ay maaaring pagkatiwalaan sa malaki. Hindi kailanman ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo kaagad-agad malaki. Masisira ka, mapapahamak ka. Aayusin niya muna ang karakter mo para kung pagkatiwalaan ka niya mula sa pinakamaliit, kaya mo nang sinupin for His glory.
Kaya wag ka agad-agad sasabihin mo, kaya nga ako nag-born again para ako yumaman. Bakit? Yun ba ang purpose ng pag-born again? Hindi po iyon. Para ayusin ang puso mo at pagkatao mo. Para pag may pinagkatiwala sa iyo ang Diyos, ano man yan, kapurit man yan, kaya niyang palakihin yan habang pinagyayaman mo kung ano ang pinagkakatiwala niya sa iyo. Talento man yan, pananalapi man yan, lakas man yan, appetite man yan, o kung anong tamang pag-iisip, wisdom man yan. Ako'y tuwang-tuwa dito kay Jan. Alam po, estudyante ko yan sa Sunday school. Pumasok din. Ilang taon ka na ba noon dyan? 11 ba o 13? 12? Alam niyo ba pag kumanta si Jan? Eto yung gitara, siya hindi mo mahuling boses, hindi mo alam kung nasa Torres o nasa Layak ang boses. Sabi ko kay Ate Baby, pambihira. Ako pa naman ang worship leader noon. Pambihira naman. Paano mo pakakantahin tong mga batang to? Sintunado. O ngayon, sintonado pa ba si Jan? Di na. Bakit? Kasi yung desire niya, yung pinagkatiwala sa kanya, pinagbuti niya eh. Di pinagpala ng Diyos yun, ginamit patuloy ngayon siya. Ganun lang yun eh. Itong mga batang naturuan kong ito. Kaya ako'y talagang, anong-ano sa mga batang maliliit, kasi ako nag-umpisa ako bilang Sunday school teacher. 20 years ko pong hawak yan. Dito sa Jesus is my Shepherd Church. Pag wala akong mahuling bata, pupunta ako sa pentor. Hahabulin namin yung mga bata. Ilalagay namin doon sa isang lugar, doon sa likod ni Sara. Bibili ako ng maraming naka-plastic na chicharon o yung mga chichirya. Yun ang pangbulik, pang ano ko sa kanila. Para sumama sila sa akin at mag-aaral kami doon. Yung iba wala na dito, yung iba nasa ibang bansa. But I believe. Kasi ang Diyos pag narinig mo ang salita ng Diyos, siyang bubuhay nun sa'yo eh. You shall know the truth and the truth shall set you free. Dahil nakarinig sila, bahala ang Diyos kung kailan niya pagpapalain yung mga salitang narinig nila upang makilala at ma-realize nila na tama ang narinig nila. Ngayon, ganon din tayo mga kapatid. Huwag mong isipin, ako talaga gustong-gusto ko sa music ministry. Kaya lang kapatid, may kay ka ba? Ano po? Ibig ko sabihin, may kay ka ba? Pag nag-audition mabuti na lang, hindi na ako kumakanta ngayon. Ako po, maselan ako sa intonation. Ano po? Huwag niyong pangarapin na puro kayo mga worship leader o song leader. Ang daming gagawin sa church. Ang daming ginagawa sa kaharian ng Diyos. Ano po? Laging minamaliit yung paglilinis, pag-aayos. Pagka iyan ginawa mo ng buong puso para sa Panginoon, pagpapalain ka niya. Tanyo si Dorcas, kilala niyo si Dorcas? Yung panahon ni Pablo, ni Pedro, yung mananahi, namatay yun napakalaming biyuda, yung mga naitahi niya, libre. Dumating ang isang apostol, ang sabi nila, kawawa naman si Dorcas, sabi niya gano'n. Ito yung mga pinagtatahi niya sa amin. Alam niyo po, ang ginawa, binuhay siyang muli dahil sa kanyang katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Pinabangon siya. Ibig sabihin, patay na, nakalibing na Binuhay siyang muli. Dahil yung gift na ibinigay sa kanya ng Panginoon ay ginamit niya sa maayos na paraan. At sa pamamagitan nito, marami ang napagpala. Kayo man mga kapatid, ano bang mga gift ninyo? Kung wala naman kayong gift sa music, huwag yun ang paharapin. Pabayaan nyo na yung marunong kumanta. Sa iba na lang kayo, kasi sa church, ang daming gagawin. Kailangan ng mga evangelists, teachers. Ano pa? Kailangan gawin natin ang kanyang
katwiran. Ang sabi rito, pangatlo, dapat maipakita at maipaalam sa lahat ang pagmamahal ni Jesus. Tandaan ninyo, pagmamahal ni Jesus. Ang sabi sa Philippians 2:12-13, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon. Kaysa noong kasama ninyo ako, may takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sabi po ni Pablo ito, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. What is your desire to serve God? It is He. Sabi nga, isagawa natin ang may panginginig. Work out your salvation with fear and trembling. Kailangan may panginginig at pagkatakot. Yung inyong natanggap na kaligtasan. Hindi yung before kayong maligtas, yung after kayong maligtas. Ngayon yung nagagawin, yung dapat nyong gawin as a righteous person, because the righteous one is already with you, our Lord Jesus Christ. Kaya nga ang pangunahin sa atin, dapat ang hinahanap nating lagi ang kanyang katuwiran or His righteousness. Amen po mga kapatid? Napakahalaga po dito. At ang sabi sa mga dapat nating matutunan, ang biyaya ng Diyos ang kumikilos sa mga mananampalataya upang lumikha ng hangarin at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Mahal niya tayo at ayaw niya tayong mahirapan. Kaya tayo nahihirapan sa buhay, nalilimutan nating mga Christians na tayo, mga anak na tayo ng Diyos. At hindi natin magagawa ang nararapat nating gawin according to His will kung hindi muna tayo magsasubmit sa Kanya. Meron ako napanood na isang sa internet. Merong isang byuda. Napaka-hopeless ng buhay niya. Iniwan na siya ng mga anak niya. Namatay na yung asawa niya. Nakatira siya sa kubu-kubuhan at walang nagmamahal sa kanya. Ngayon, nandiprensya, reklamo siya ng reklamo. Araw-araw, gigising pa lang siya sa umaga, eto na naman ako. Wala na naman akong makakain, maghanap na naman akong pagkain. Walang nagmamahal sa akin, ganyan-ganyan. Ang sabi ng sinasabi niyang lagi. May pinadalang anghel ang Diyos sa kanya. Gusto mong mapagpala? Ang sabi ng anghel. Isang tao na sugo ng Diyos sa kanya. Gusto mong mapagpala? Kahit wala kang kinakain, kahit nahihirapan ka sa buhay, ang lagi mong gawin, magpasalamat ka sa Diyos. Kabilin-bilinan sa ating lahat yan, mga kapatid. Be thankful always, ang sabi. Nakita niyo ang mga Israelita, more than 2 million ang lumabas from Egypt, going to Promised Land. 40 years silang nagpaikot-ikot sa ilang. Bakit? Kasi walang ginawa kundi magreklamo. Reklamo ng reklamo. Kaya yung batch na yon, namatay lahat yon, sabi ng Panginoon, walang makakapasok. 2 tao lang ang nakapasok. Alam niya ating lahat yon. Sino? Si Joshua at saka si Caleb. Sila lang dalawa. For more than 2 million Israelites. Sila lang ang nakapasok. Sila lang ang pinahintulutan ng Diyos. Kasi sila lang ang naniwala sa Panginoon. At kahit gano'n ang mga pinagdadaanan nila, itong dalawang ito patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa isang buhay na Diyos. Ganon din sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, learn to be grateful to God every day of our lives. Yung buhay tayo, yung may lakas tayo, nakakatindig tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, kahit tuyo lang ang ulam mo, sarap na sarap ka kasi meron kang appetite. Di po ba?
At na-appreciate natin ang buhay. Hindi yung sa kada ano lang, reklamo ng reklamo. Hindi po nalulugod ang Diyos sa karereklamo. Nalulugod ang Diyos na in spite ng mga pinagdadaanan mo, nagpapasalamat ka pa rin sa Kanya. Nung binago ng byuda ang kanyang pananaw, kahit wala siyang kinakain, nagpapasalamat siya sa Panginoon, buhay pa siya, may hangin siyang nahihinga. Sa sandaling nagpasalamat siya, lahat ng pangangailangan niya ay ipinagkaloob sa Kanya. Una, dinalaw siya ng mga anak niya. Pangalawa, yung mga kapatbahay niya, dahil walang-wala siya, binibigyan siya ng mga makakain niya. Doon niya nakita, napakahalaga pa lang maging magpasalamat sa Diyos. At magagawa lamang natin yan if we seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kaya tayo nahihirapan. Sinabi na nga ng Panginoon ang paraan na gagawin natin, unahin muna natin siya. At ang lahat ng bagay idadagdag ko sa iyo. Huwag nating pangarapin ang mga bagay na imposible. Pangarapin natin yung alam nating kalooban ng Diyos. Basahin mo ang salita ng Diyos, kapatid. Para alam mo ang kilos ng Panginoon sa buhay nating lahat. Ano po? Ang sabi sa Philippians 2:14, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutol at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Yan ang purpose ng ating calling. Amen po? Tayo ay ilaw ng sanlibutan. Ang sanlibutan ay punong-puno ng kadiliman. Pero dahil nakakilala tayo sa Panginoon, ang ilaw ay nasa atin. And therefore, tayo ang ilaw. Kaya nga gusto ng Panginoon, hanapin mo ang kanyang kalooban at katwiran para mangyaring ikaw ang maging ilaw sa mga taong nadidiliman. Amen po mga kapatid! Salamat sa Panginoon! Purihin ang Diyos! Thank you, Lord! Pinakamapalad kang tao pag nasa si Kristo ay nasa iyo. Pangarapin mong lalo mo pang makilala si Kristo. Lalo ka pang maging malapit na malapit kay Kristo. Dahil ito ang hinihingi niya sa muli niyang pagbabalik. Huwag nating hayaang marinig mula sa labi ni Kristo, lumayo kayo sa akin at hindi ko kayo nakikilala. Ang tunay na anak ng Diyos ay may malapit na relasyon sa Panginoon. Na bago magumpisa ang araw niya, ang Panginoon ang kausap niya, hanggang sa kalagitnaan ng araw niya, hanggang sa gabi na bago siya magpahinga, ang Diyos pa rin ang kausap niya. Amen mga kapatid! Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon! Thank you, Lord! Amen, Diyos, nagpapasalamat kaming mabuti sa iyo. Napakabuti niya. Ayaw niyo kaming mapahamak. At ayaw niyo rin po kaming mahirapan sa buhay. Kaya kami nahihirapan. Ipinipilit namin ang aming kagustuhan, hindi ang iyong kalooban. Dahil kung susundin namin ito, sabi mo nga, Panginoon, idaragdag mo na lang ang aming mga pangangailangan. Hindi na namin kailangang paghirapan pa. Pagdaing namin sa iyo, nandun ang kasagutan. Dahil ikaw,
ginawa mo na para sa amin, because you know what will happen in our future without you. Thank you so much. Maraming salamat. Dahil patuloy mong pinatutunayan sa amin na kayo ang aming mapagmahal na Diyos. At kung kami mapapahamak at magkukulang, kami ang may kasalanan dahil inihayag mo na sa amin kung ano ang nararapat naming gawin. Salamat po. At narito ngayon ang iyong mga anak, Panginoon, pagpalain mo ang kalooban mo sa kanilang lahat. At habang pinag-aaralan namin ang iyong banal na salita, ay makita mo sa kanilang marubdob na nayo pang paghahangad, na makilala ka at masunod ang iyong kalooban. Para po hindi sila mahirapan sa kanilang buhay. Sabi mo nga, Lord, binayaran mo na, natapos na. Ang kailangan lamang namin gawin ay manampalataya. Father, we receive your grace and mercy in the name of our Lord Jesus Christ, your one and only Son, and with the Holy Spirit na ibinigay mo sa amin because of our Lord Jesus Christ. Again, we give you back all the glory, praises, honor, and worship. In Jesus' mighty name we pray. All of God's children will say, Amen! Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.